Nagliliyab ang tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Она разбирается с ней. А я сейчас утром был, то мужиками вот идут. Первый Habang ang walang humpay na drone attacks ay patuloy na bumubulabog sa mga pangunahing lungsod ng dalawang bansa. Sa gitna ng nagbabadyang digmaan, ang Moscow ay muling naging target ng isang malakihang opensiba mula sa Ukraine na nag-iwan ng takot at pangamba sa mga mamamayan. Ano nga ba ang nagudyok sa bagong bugso ng karahasan na ito? Ano ang naging tugon ng pamahalaan ng Russia sa mga walang habas na pag-atake? At higit sa lahat, ano ang magiging epekto nito sa mas malawak na komunidad? Yan ang ating aalamin. Sa gitna ng umiigting na tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia, muling binulabog ng sunod-sunod na drone attacks ang Moscow, isang patunay ng walang humpay na girian sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa pahayag ng Russian Defense Ministry, matagumpay nilang napabagsak ang 45 drone ng Ukraine sa loob lamang ng isang gabi. Sa mga ito, 11 ang naitala sa mismong Moscow, ayon kay Mayor Sergei Sobyanin. Patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon habang binansagang isa ito sa pinakamalaking drone attack na naranasan ng kanilang bansa. Hindi pa malinaw kung hanggang saan ang epekto ng nasabing atake, ngunit patuloy na nangangamba ang mga residente ng lungsod. Sa kabilang banda, sa lungsod ng Podolsk na matatagpuan sa timog ng Moscow, namataan din ang ilang mga drone. Ang insidente ay naganap sa kasagsagan ng paglalakbay ni Russian President Vladimir Putin patungong Chechnya, kung saan nakipagkita siya sa mga lokal na tropa at mga volunteer na handang sumabak sa digmaan. Ang pagbisita na ito ay ang una niyang paglalakbay sa loob ng 13 taon na lalo pang nagbigay ng bigat sa kaganapang ito. Habang ang Moscow ay humaharap sa mga banta mula sa himpapawid, ang Ukraine naman ay patuloy na sumusulong. Ayon sa Ukrainian Air Force, kanilang nawasak ang 50-69 na Russian-launched drones sa isang gabi. Isang indikasyon ng kanilang kakayahan sa kabila ng mas malaking puwersa ng Russia. Samantala, si Dmitry Medvedev, dating Russian President, ay nagbabala na ang posibilidad ng negosasyon sa pagitan ng Russia at Ukraine ay lalong lumalayo matapos ang insidenteng ito. Ang mga pangyayari ay nag-iwan ng matinding epekto sa relasyon ng dalawang bansa at hindi malayong lalo pang lumalim ang sigalot. Sa rehiyon ng Volgograd sa southern Russia, isa pang drone attack ng Ukraine ang naganap, tumama sa isang imbakan ng mga gasolina at glide bombs sa Marinovka Military Airfield. Ayon sa mga ulat, ito'y bahagi ng kampanya ng Ukraine upang pabagsakin ang mga airfield ng Russia na ginagamit sa mga regular na atake laban sa mga target sa Ukraine. Walang naiulat na casualty sa insidente, ngunit nagdulot ito ng sunog sa nasabing pasilidad. Sa kabilang banda naman, isang malawakang opensiba ang inilunsad ng hukbong Ukrainian sa border ng Russia, partikular na sa Kursk region. Libu-libong sundalo ng Ukraine ang sumugod sa rehiyon noong madaling araw ng Agosto 6 sa isang malakihang operasyon na ayon kay Putin ay isang provokasyon upang magkaroon ng mas malakas na posisyon sa mga posibleng usapang pangkapayapaan sa hinaharap. Gayunpaman, sa kabila ng matinding labanan, hindi pa rin nagtagumpay ang mga puwersa ng Russia na palayasin ang mga sundalong Ukrainian. Habang patuloy na lumalaban ang Ukraine, kinakaharap naman ni Putin ang isang seryosong dilema na tila hindi basta-basta masusolusyonan. Ang malawakang paglusob na ito, na sinasabing pinakamalaki mula pa noong World War II, ay nagbukas ng isang bagong kabanata sa patuloy na girian ng dalawang bansa. Isang kabanata na puno ng hindi inaasahang mga hamon at pag-asa para sa kapayapaan. Paglago ng military tactics, drones bilang sandata ng makabagong digmaan. Ang paggamit ng drones sa digmaan ay hindi na bago, ngunit ang lawak at epekto ng mga ito sa kasalukuyang labanan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay nagiging mas kapansin-pansin. Ang mga drones ay naging pangunahing taktika para sa parehong panig, hindi lamang bilang mga mata sa himpapawid, kundi bilang mga aktual na sandata ng pagkawasak. Ang mga drones ay nagbibigay ng kakayahan sa mga bansang may limitadong mapagkukunan upang magsagawa ng malalawakang atake na maaaring magdulot ng matinding pinsala sa kalaban. Sa kaso ng Ukraine, ang paggamit nila ng drones ay hindi lamang isang simpleng depensibong hakbang, kundi isang agresibong tugon laban sa kanilang mas malakas na kalaban. Ito ay nagdudulot ng bagong dimensyon sa modernong digmaan,
kung saan ang teknolohiya ay nagiging mas mahalaga kaysa sa tradisyonal na puwersang militar. Epekto sa mga sibilyan. Sa bawat drone strike, missile attack at paglusob, laging may mga sibilyan na naiipit. Ang mga ordinaryong tao, mga bata, matatanda at pamilyang naghahangad ng katahimikan ay nagiging biktima ng walang humpay na karahasan. Sa Moscow, ang takot na dulot ng mga drone attack ay nagiging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng mga residente. Ang mga sibilyan sa mga apektadong lugar ay nakakaranas ng matinding trauma, takot at kawalan ng katiyakan sa kanilang kinabukasan. Ang mga pagkawasak na dulot ng digmaan ay hindi lamang pisikal na istruktura ang naaapektuhan, kundi pati na rin ang emosyonal at mental na kalusugan ng mga tao. Sa Ukraine, maraming pamilya ang nawalan ng tahanan at mahal sa buhay, at ang kanilang pangarap na mamuhay ng payapa ay tila napakailap. Geopolitical na implikasyon. Ang labanan sa pagitan ng Ukraine at Russia ay hindi lamang isang simpleng tunggalian ng dalawang bansa. Ito ay may malawak na implikasyon sa buong mundo. Ang patuloy na tensyon ay nagdudulot ng pagkabahala sa iba't ibang bansa, lalo na sa mga miyembro ng NATO at mga kaalyado ng Ukraine. Ang kanilang suporta sa anyo ng mga armas, intelligence at diplomatikong hakbang ay nagpapakita na ang digmaan na ito ay may malalim na epekto sa pandaigdigang kalakalan, ekonomiya at seguridad. Sa kabila ng mga diplomatic efforts, ang posibilidad ng isang malawakang digmaan ay laging nagbabanta. Ang paggamit ng drones at iba pang makabagong sandata ay nagpapataas ng tiyansa ng mga aksidente at miscalculations na maaaring magbunga ng mas malalaking hidwaan. Reaksyon ng international na komunidad. Sa gitna ng mga pagsabog at drone attacks, ang international na komunidad ay nananatiling mamasid at naghahanap ng solusyon upang maiwasan ang tuluyang paglala ng digmaan. Ang United Nations, European Union at iba pang mga pandaigdigang organisasyon ay nananawagan ng de-escalation at diplomatic negotiations. Ngunit sa kabila ng mga tawag na ito, tila malayo pa ang hinahangad na kapayapaan. Ang mga leader ng iba't ibang bansa ay nagpapahayag ng kanilang pagkabahala, ngunit ang kanilang mga hakbang ay limitado ng kanilang sariling pambansang interes. Ang mga economic sanctions laban sa Russia ay isang halimbawa ng pagtugon ng international na komunidad, ngunit ang pagiging epektibo nito ay patuloy na sinusubok. Sa kabilang banda, ang tulong na ibinibigay sa Ukraine ay naglalayong mapalakas ang kanilang depensa, ngunit ito rin ay nagiging dahilan upang lalo pang tumagal ang digmaan. Habang patuloy ang labanan, maraming tanong ang bumabalot sa hinaharap ng Russia at Ukraine. Anong klaseng kapayapaan ang maaaring maghari matapos ang ganitong uri ng digmaan? Ang trauma at pinsalang iniwan ng labanan ay magtatagal ng henerasyon, at ang pagbabalik sa normalidad ay hindi magiging madali. Ang ekonomiya ng parehong bansa ay matindi na ang naging epekto, at ang kanilang mga populasyon ay dumaranas ng hirap at pagkalugi. Sa Russia, ang mga sanksyon ay nagdudulot ng matinding pinsala sa kanilang ekonomiya, habang sa Ukraine, ang patuloy na pagkawasak ay nagpapahirap sa kanilang muling pagbangon. Ang rekonstruksyon at rehabilitasyon ay mangangailangan ng malalim na pangunawa at kooperasyon mula sa internasyonal na komunidad. Sa kasalukuyan, tila wala pang maliwanag na solusyon sa tumitinding sigalot sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ang patuloy na drone attacks, missile strikes, at malawakang opensiba ay nagiging bahagi na ng araw-araw na buhay sa mga apektadong rehiyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nananatili ang pag-asa ng mga tao sa Russia, Ukraine, at sa buong mundo na darating ang araw na matatapos din ang digmaang ito. Ang hamon ngayon ay kung paano haharapin ng mga leader ng dalawang bansa kasama ng internasyonal na komunidad ang masalimuot na sitwasyong ito. Ang kapayapaan ay hindi madaling makamtan, ngunit ito ang tanging daan upang matuldukan ang matagal ng pagdurusa ng mga taong walang kinalaman sa digmaan. Sa huli, ang kapayapaan ay nasa kamay ng mga taong handang isakripisyo ang kanilang sariling interes para sa ikabubuti ng mas nakararami. Sa gitna ng mga pagbomba at drone attacks, malinaw na wala pang kasiguraduhan ang kinabukasan ng sigalot na ito. Patuloy ang labanan at ang mga buhay ng mga ordinaryong tao sa parehong panig ng digmaan ay nananatiling nasa alanganin. Hanggang kailan magiging biktima
ng giyera ang mga inosenteng buhay? Hanggang kailan kaya magtatagal ang ganitong klaseng karahasan? I-komento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at share. Maraming salamat at God bless.